Ano ang kaya mong gawin para patunayang ika'y naniniwala? Kaya mo bang maglakad sa umaapoy na baga at dito magpagulong-gulong pa? Bagong lipat dito sa probinsya ng Quezon si Rex. Kaya ang kanilang nilipatan, kanyang pinabasbasan. Yan ang tatak na yan, dugo na yan. Palatandaan na talagang nag-blessing kami at nagbabayad po sa mga doktor espiritual. Sa unang tingin, parang meron lang silang ordinaryong handaan. Pero maya-maya lang, naglabas pa sila ng uling. Pero paglilinaw nila, hindi ito gagamitin sa pagluluto. May gagawin daw silang ritual na di umano na sa kanilang paniniwala magbibigay lakas at kapangyarihan sa kanila upang makapanggamot. Nakita niyo po yung uling na yan. Yan po ang aming mamayang apak-apakan yan. Ang grupo kasi ni Rex na kinabibilangan ng karamihan sa kanyang mga kamag-anak, tinatawag na mga doktor espiritual. Sinasabing doktor espiritual ay sila po ay hangin. Kapag sinasabi pong hangin, hindi po natin sila nakikita. Sumasapi sila sa mga membro. Sa araw na ito, sa 14 nilang mga miyembro, 5 ang maglalakad sa nagbabagang uling. Para masiguro ang kanilang kaligtasan, may mga medic na nakaantabay. Delikado siya, ma'am, kasi yung kanilang paa, once na naabagahan niya ng sobra, pwedeng magkaroon ng mga blisters. Pagkagat ng dilim, nagpalit na ng damit sina Rex. Paalaala ko lang sa lahat, huwag po kayong tumawa at huwag gagayahin ngayon at bukas man at magpakailanman. Maya-maya pa, sinilaban ang mga uling. At nagsimula ng umalingaw-ngaw ang tunog ng batingting. Ikaw manunubos, Iso Kristo. Ang mga sasalang, kapansin-pansing pinalalanghap muna ng kamanyang, katas ng punong kahoy. Matapos nito, ang mga maglalakad sa baga. Biglang tumirik ang mga mata. At walang patumangga na silang naglakad at tumakbo pa sa baga. Tila naging mas maliksi. Palundag-lundag pa. Patuloy ang pagpapatunog sa batingting. Hinahabol din sila ng may hawak ng kamanyang. Sa pamamagitan nito, patuloy raw silang nagkakaroon ng lakas na makapaglakad sa baga nang hindi sila napapaso. Ang isang ito, hindi lang basta tumapak o sumayaw sa baga. Hinawakan pa niya ito at mistulang isinubo pa. Pagdating namin sa baga, ay wala po kaming malay dyan. Pero pag umalis na pong espiritu, katulad nagpapahinga kami, umalis na po yung espiritu. Bago papadating naman po yung espiritu, babalik ulit kami dyan. Ito naman, nagpagulong-gulong pa sa apoy. Nagpatuloy ang ritual hanggat may baga pa ang uling. Ayon sa kanila, ginagawa ito ng kanilang grupo tuwing may mahahalagang okasyon, katulad ng pista, kaarawan o birthday, at kung bilog ang buwan. Dahil tumagal ng mahigit 1 oras ang ritual, ang mga miyembro ng doktor espiritual, hapong-hapo. Wala naman po ako nararamdaman. Nararamdaman po, pagod lang.
na-nervyos. Ngayon lang kasi ako nakapanood ng ganun. Pag tungtong mo, baka mga paso ka. Siyempre kung sa natural na tao, ay di paso na ang mga paa mo. Sila ay siguro may mga agimat. Kung talagang walang malay, ba't tinataas nila yung, di ba lumaglag yung pula doon? Ba't tinaas nilang ganyan? Sandali, sabi ganun. Ayon kay Professor Nestor Castro, cultural anthropologist, ang paglalakad sa baga, paraan daw nila ito ng pagdarasal at pagpepenitensya. Common ito sa mga societies na impluwensyahan ng Hinduism. Ito pinapractice sa India, pinapractice sa Malaysia. Pinapalagay natin kasi na ang early society sa Pilipinas ay naimpluwensyahan ng kultura ng mga taga-India, lalong-lalo na sa aspeto ng paniniwala. Napakalakas ng konsepto ng pagsasakripisyo, kinakailangan merong pagpapasakit, nasasaktan. Pero pangalawa, yung konsepto ng faith. Kahit na tumatapak sila sa apoy, dahil sila ay nai-inspire o kaya napoposes ng mga divine spirits, sila ay protektado mula sa harm. Pagkatapos ng ritual, kinamusta ng mga medic ang mga naglakad sa baga. Nagkalapit po po. Okay lang po, linisin natin. Ano na lang po sa bato. Ang kasapi ng grupo na si Jaisel, nalapnos ang balat sa braso at tuhod, pero tumanggi siyang magpagamot. Pero sa ngayon po, hindi naman po siya kasino, wala naman pong hapdi kahit ganyanin. Wala. Binalikan din ng aming team ang iba pang mga naglakad sa baga. Dahil nakakuha na raw sila ng sapat na kapangyarihan matapos maglakad sa baga, handa na raw silang makapanggamot ng iba. 79% ang iyong pasma sa mata, yan ang sakit. Si Aling Fe, umaasang mapapagaling ang panlalabo ng kanyang mata. Huwag niyo lang itong gayahin ang sayaw ng espiritu. Si Rex, unang hinipan si Aling Fe. Sundin mo ang lahat ng sinasabi ko. Inumin mo at tumira ka ng kunti. Pagkatapos, ihilamos ito sa kanyang mukha hanggang sa likod. Ayon sa mga manggagamot, di umano sinasapian sila ng mga bayani o hindi kaya ng iba pang mga importanteng tao sa kasaysayan. Ano pangalan niyo pala? Bago kayo umalis, ano pangalan niyo? Cardon. Ha? Sa mga sumunod na pasyente, ang ilan sa mga manggagamot di mano, sinapian naman daw ng mga yumaong bayani. Medyo naramdaman ko siya. Bakit? Anong nangyari po? Ako si Roberto Sales, ang sumanib ng espiritual. Opo. Si Andres Binifacio. Mula raw sa pamilya ng mga manggagamot sa Masbate, sinamang Roberto. Paglilinaw nila, hindi sila kulto at nananatiling mga Katoliko. Maria Josep, hindi kulto. Masama yung kulto, ma'am. Dahil ang kulto, ma'am, takot yan sa apoy, ma'am. Wala rin daw silang hinihinging bayad o kapalit sa kanila di umanong panggagamot. Kasi rasyon sa kalooban nila kung magkano yung bibigay. Pero sa ngayon, wala. Taong 1988, nung nagsimula sila di umanong magkaroon ng kakayahang manggamot. Nasa bukid daw noon si Mang Roberto nung may nagbigay daw sa kanya ng booklet. Sa pamagitan sa booklet, bago dumating ito, paliwanag sa isang matanda, yung booklet ingatan mo. Manggamot ka, mag-apak ka ng apoy. Tawagin mo kami, mga espiritual. Kahit anong kapal sa apoy, hindi kayo mapapasok. Pero nung binuklat ng aming team ang tinutukoy niyang booklet, Mukha po siyang phone book. Iba ito. Ang booklet kasama sa panggamot sa kapangyarihan sa apoy bago kami umapak. pero totoo nga kaya na dahil sa taglay nilang kapangyarihan, hindi sila napapaso kahit naglalakad sa baga. Ayon kay Dr. Jim Sanchez, ang balat sa talampakan ang may pinakamakapal na balat sa ating katawan. Kaya raw ito hindi madaling mapaso. At dahil mabilis ang paglakad o patakbo pa ang ginawa ng mga nagsagawa ng ritual sa apoy, hindi na raw katakataka kung bakit hindi sila nasaktan
mabilis lang yung exposure. Kumbaga seconds lang eh. Hindi talaga magkakaroon ng injury na malalim. Bukod sa mabilis ang exposure, makapal pa yung balat. Di ba yung mga farmers o yung mga laborers, no, nakaapak sila, kahit na mainit ang lupa, naka-adjust na. Naka-adjust na yung kanilang balat, kumapal ng kumapal. Paalala lang po, ang paglalakad sa baga mapanganib. Maaari kayong magtamo ng second-degree burn o hindi kaya pagkabulag. Mga bata, wag na wag gagayahin. Ang worst thing that can happen, maaari may tumalsik, pumunta sa mata. Pangalawa, madapa siya doon, hindi siya makaalis kagad. So, magkakaroon ka ng sunog. Mariinding paalala ng simbahan, hindi kailangang sakta ng sarili para sa pananampalataya. Hindi rin basta-basta naniniwala ang simbahan sa mga tinatawag nilang milagro o himala o kakayahang makapanggamot. Bago ang simbahan sabihin na isang paggaling ay milagro, unang-una, kailangan mong patunayan na hindi ka uminom ng gamot. Kailangan mong patunayan na wala kang doktor na pinuntahan. Higit sa lahat, kailangan mong patunayan na ang paggaling mo'y bigla. Debosyon nila yun at yun ay ayon sa kanilang pananampalataya at pangako. So, hindi ko sila makukondena. Pagkat maganda naman ang kanilang layurin, pero hindi kailangan. Pinako na si Kristo, tama na yon. Kung halimbawa man, ipapahinto, nasa amin yun. Bahala na kami makiusap. Sasabihin ko lang sa mga ibang kasama ko, hindi tayo kayang masugpuin na tayo talaga ang ating pananampalataya at pakita natin, nag-itok tayo katatag. Ano man narinig natin, babayaan. Apoy ang isa sa mga elemento ng kalikasan na nananatiling mahiwaga sa kadiliman, kung saan kitang-kita ang pangangalit nito naway mahanap ang kaliwanagan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.